Invitations to miracles. Yeah, pakiulit nga po natin. Invitations to miracles. Sabi po ng Jeremiah 33, verse 3. Paborito po natin ito, no? Kung verse na ito, nandyan po ba kayo? Amen. Kung tatawag kayo sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga at hindi mo nauunawaan. Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that you will not know. So mga kapatid sa Panginoon, ang ganda ng pangako ng Lord dito sa paanyaya niya sa atin. Pero ano po ba yung bagay na paanyaya ng Lord dito? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, minsan, ganado po tayo na magpuri sa Panginoon at tumugon po sa paanyaya ng Panginoon kapag nandun lang tayo sa kondisyon na kung saan, okay, kondisyon yung aking katawan ngayon na mag-church, kondisyon yung aking bulsa ngayon na mag-church, kondisyon yung aking pamilya ngayon para mag-church, doon lamang po tayo nakakahalala sa Panginoon. Pero mostly, kapag marami na po tayong alalahanin at kaabalahan sa buhay, we reject that invitations from the Lord. Kaya nga nakakalimutan po natin yan. Or vice versa, kung minsan naman, kung kailan po tayo mayroon talagang mabigat na pagsubok sa buhay, tsaka lang po tayo nagpapaunlak sa Panginoon. Which is wrong. Hindi po ganoon yung paanyaya ng Lord po sa atin. Ang paanyaya ng Lord po sa atin is daily, araw-araw. Kaya nga gusto ng Panginoon, tayo po ay nakikinig palagi sa ating Panginoon, sa mga paanyaya ng Lord sa atin. That's why doon po tayo makadal-madali na makakaranas ng mga himala at pagpapala sa buhay ng ating Panginoon. Jeremiah lived in tough times. Katulad po ni Jeremiah, nandun po siya sa panahon na kung saan talagang mahigpit po talaga yung kanyang kalagayan. Nandun siya sa panahon na kung saan these people taking captive, itong kanyang mga nasasakupan ay sinako po mga Kaldeyo. Sila po yung ipinadigma at sila po yung naging alipin o naging parang bihag ng mga taga-Kaldeyo. So, magkipapansin po natin dito, mabigat po itong kalagayan na ito. Hindi lamang po yung parang nabihag po sila, kundi talagang pinahihirapan sila, papatayin talaga sila. Pero but still, mayroon po paanyaya ang Panginoon po dito. And another things na masasabi natin na was tough times because His message was rejected. Nung po pinagpapahayag po ni Yahweh, ito po si Jeremiah, nireject po ng mga tao na ito. Nireject ng mga Israelita, ng mga Huda, yung pong panawagan ng ating Panginoong Yahweh para maligtas po sila. But still, alam niyo po, kaya po tayo nagkakaroon ng tough times because hindi po tayo marunong tumugon sa paanyaya ng Panginoon sa buhay natin. At alam niyo po ba, if you suffered into tough times, yung sabi natin na sa mahigpit kayo ng panahon ng inyong buhay, ang ibig sabihin yun, ang Diyos nagpimensahe sa iyo, as well as kapag nagmensahe sa iyo ang Panginoon, kailangan patutunan daw na magpaunlak sa Kanya. Tingin po kayo dito mga kapatid sa Panginoon. Yung message ng Lord is very important for every one of us. Most especially kapag nandun ka sa season na kung saan mabigat yung kalagayan mo. Meron ka pa mga mabigat na pagsubok sa buhay, meron kang tigmaan na pinagdaraanan sa buhay, yun po yung dapat na matutunan po natin, not to reject the message of God. And what else? Kung bakit nandun sa tough times po ito si Jeremiah? He was in prison. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, after all na ibinabahagi niya yung kabutihan ng salita at mensahe ng Panginoong Yahweh para doon sa mga tao na yon, alam niyo, ang ginawa nitong mga tao na ito, ipinakulong at pinabugbog ito si Jeremiah. At alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon, alam niyo, in gratitude to the Lord, ito po si Jeremiah is willing to feed the people with the words of God. Amen. Willing siya na pakainin yung mga tao na yun ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Amen. But still, anong ginawa sa kanya nito mga tao na ito? Ipinakulong, ipinabugbog, at hindi pinapakain. Amen. 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 Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, we always give praise to the Lord, having His servant. Na tayo po'y magkaroon po ng mga nagtatahayag, mga tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. Sapagkat alam niyo po ba, dahil yun yung magpapakain sa kalagayan po natin para tayo po ay sumagana. Kapatid sa Panginoon, dapat po alam po natin itong mga bagay na ito. Not to be a Christian who doesn't learn about the message of God. Kailangan tayo po yung mga Kristiyano na natututo at nagpapahalaga
sa mensahe ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa kalagayan na nasa pabigat tayo. Kapatid sa Panginoon, dapat po natin maintindihan ito. Dapat pinapahalagahan po natin yung given message ng Lord sa buhay po natin. This is not an accident for you to hear the message of God. Maaaring itong panahon na ito, nandun ka sa kagipitan, nandun ka sa kalagayan ng pangit, o nasa kalagayan kang magulo. At ito na po yung panahon na kung saan ibinibigay sa iyo yung mensahe ng Lord. At kaya lamang po, mga kapatid sa Panginoon, the common attitude of a person who was suffered from that hardship, ang common attitude po niyan, laging galit. Tama po ba, mga kapatid sa Panginoon? Amen. Kapag nandun ka sa mga trials mo, laging makikita mo yan, laging galit yan. Kapag halimbawa, tinutuwid mo pa yan, sinasabi mo sa kanya yung katotohanan, magagalit pa sa yan, aawayin ka pa yan. Baka kung sa kapanahunan po ni Jeremiah, ipagpakulong ka rin yan at ipabubugbog. Pero alam nyo, dapat sa panahon natin ngayon, hindi na katulad ng mga Israelita at ng mga Kaldeo po, at ng mga Huda po nung araw. Dapat po tayo, we learn from already from the Lord. Natutunan po dapat tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Now, tingnan niyo po encouragement for God's servant. Sa kabila nito, ito pong Diyos nito, laging nakabakap po yan sa kanyang mga lingkod. And we must always know this, na hindi niya pinababayaan ang lingkod ng Diyos, lalo-lalo na nagpapahayag ng mensahe. Sapagkat alam niyo po ba, ito pong mga tao na ito na nagot kay Yahweh. Kaya alam niyo, sa galit po ni Yahweh, nung sila po ay nireject nila yung mensahe po nito si Jeremiah, sila po ay pinasakop at pinadigma at ginawa silang bihag doon sa haring mabagsik. Ito po si Haring Nabucodonosor. Amen. Sila po ay pinasakop doon sa Babylonia at sa pamamagitan nito mga Kaldeo na ito, yung mga kinapuotan ng Diyos na patuloy na nagre-reject sa salita ng Diyos, anong ginawa niya? Hindi lamang pinabihag, kundi pinapatay niya. Amen. Kapatid sa Panginoon, akala niyo po ba yung poot ng Diyos hindi sumasabog? Kapag ang tao patuloy na nire-reject yung salita ng Diyos, alam niyo po ba kung ano po ang parusa ni Yahweh doon? Kamatayan. Every person who reject the message of God, most especially on critically condition of your life, alam mo po ba kung anong mangyayari sa iyo? Nasa panganib ang buhay ng isang tao kapag nireject niya yung pagpapahayag ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Now, tingnan niyo po ito. Kaya ito pong Diyos na ito, nagbigay ng encouragement dito kay Jeremiah. A good words for the weeping prophet. Kaya nga po, ito po si Jeremiah was invited by God. God's invite him to a life of miracles. Kaya nga, tingnan niyo po ito. Kapag po pala nagme-mensahe sa atin ng Panginoon, there is always an offer of miracles. Pwede mo pa isabi sa katabi mo ngayon, kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, mayroon pong offer ang Diyos na himala sa buhay mo. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, merong offer ng himala. Expect that miracles when you listen to the Word of God. Kaya lang upon accepting. Pero if you reject, walang miracles na mangyayari sa buhay mo. Baka yung poot pa ng Diyos ang bumagsak sa iyo. Katulad nitong mga Israelita na ito na ipinasakop sa hari ng Babylonia. Amen. Kapatid sa Panginoon, tingnan po natin mabuti po ito. When you are in tough situation, prayers has given you the answer and gives you miracle. So sa madaling salita pala, kapag tayo po ay nasa mahigpit na kalagayan, kapag nanalangin ka pala sa Panginoon, inaanyayahan ka ng Panginoon for you to experience that miracle from Him. Amen. Hindi po ba napakaganda, no? Samantalang marami pong mga Kristiyano ngayon, Kristiyano na, tamad pa rin mag-pray. Ayaw pa rin manalangin. Di ba kumigisan yung pagkain ng nalang, hindi pa pinapray. Kain na lang agad, ano? Pagkagising sa umaga, hindi pa rin marunong mag-pray. Bago matulog, hindi pa rin marunong mag-pray. Pag aalis ng bahay, hindi pa rin nagpe-pray. Now, I tell you something, na hindi ka talaga makakasumpong ng miracle sa Panginoon kung hindi mo pauunlakan yung imbitasyon ng Panginoon sa buhay mo. Amen. The invitations of God through His prayer, through our prayer. Na kapag ikaw pala, hinihingan ka ng pagkakataon ng Espiritu ng Lord na manalangin, paanyaya ng Diyos sa iyo. Amen.
Kaya sino ka para tumanggi doon? Tinato na ako, inaantok na ako. Minsan, iba-iba na yung nasasabi ko dahil sa sobrang antok mo. Nag-prayer ka, no? Nag-pray ka sa Lord, dalangin ko sa Panginoon, antok na ako, no? Hindi ko na kaya, Lord, bukas na lang. Kaya bukasan, bago ka naman, pagkagising mo na naman, ito naman. Naalala ko nga pala, hindi natuloy yung prayer ko bago matulog. Pray ako, Lord, sorry Lord, hindi ako nakapag-pray. Ay, nagugutok na ako, almusal muna. Laging nauudlot yung ating pag-pray. Kaya nga, doon pa lamang, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi ka sisipagin talaga sa mga bagay sa Panginoon when you won't pray. Kapag hindi ka marunong manalangin. Kaya nga, alam niyo, maraming mga tao kaya nagsasuffer because their life is no prayer. Amen. Kaya marami tayong problema sa buhay. We have no prayer. Yung prayer life natin, pinatayin na natin, which is the invitations of God to miracles. Kaya na huwag po natin hahayaan na mawalan tayo ng prayer. Now, tingnan po natin ha. Prayer brings miracle into our lives. Nagdadala po iyan ng himala sa buhay po natin. Pag sabi mo sa Panginoon, sa katabi mo, himala. Himala! Tutukan na rin, nandito ka. Pag hindi mo natutukan, sabi mo ulit sa kanya, himala. Himala! Tutukan mo na rin, liwanagan mo para makita niya yung himala talaga na ginawa ng Lord. Totoong himala po yan. Amen! Amen. Makita mo sa kanya. Himala! Nandito ka! O, di ba? Himala po yan. Bakit? Hindi mo ba alam na lahat naman po talaga tayo, ay wala po talagang gana pagdating sa Panginoon. Bakit? Asa po ba ang gana ng tao? Love na this. Alam na natin kung saan ginaganahan ng tao. Amen? Kaya lang, ang problema po dito, kaya nga po ang tao, minsan, kahit na mayroon ng pera, pero nagsasuffer pa rin. Bakit? Malungkot pa rin. Bakit? Balisa pa rin. Bakit? Kasi yung bagay na dapat sana maglalagay sa kasagutan sa buhay niya, yun ang hindi niya pinaunlakan. Kaya ito ngayon po, yung bagay na ito na tinutulong sa atin ng Panginoon para maranasan po natin yung tinatawag ng miracles in life. Amen? Malay mo, kapag ka nag-pray ka sa Lord, bukas makalawa, may boyfriend ka na. Di ba? Bukas makalawa, kahit na sabihin mo 80 years old ka na, magka-boyfriend ka ba? O di ba? Himala na Lord yun. Hello? Kapatid sa Panginoon, hindi niyo po ba napapansin? There is a miracles of changes. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, napaunlak tayo sa Panginoon, nung araw, alam niyo po, sama ng ugali ko. Nung araw, talagang halos isusumpa ko talaga yung ugali ko po nung araw. Pero dahil doon sa pagpapaunlak ko sa Panginoon, ang daming ginawa ng Lord. Ang daming inayos sa buhay ko ang Panginoon. Kaya ngayon, kung mapapansin niyo na parang nasasamaan pa rin kayo sa akin, naku, slide na lang yan. Hindi na po yan yung talagang dating ako. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi niyo napansin, kahit na kayo rin. Nung araw, hindi niyo po ba napansin yung kalagayan niyo po? Amen? Di ba lahat kayo, puro mga palaban na po? Ha? O yung iba, talaga kuminsan, nagdi-deny pa yan, no? Kaya alam niyo, kaya hindi tayo mapatawad ng Panginoon eh. Kaka-deny po natin. Pero ito po muna yung pag-aralan po natin. Yung God's invitation, prayer brings miracles into our lives. Now, ang sabi po dito, noong una, sabi niya noon sa prayer, Jeremiah chapter 33 verse 3, there is a privilege in our prayer. Ano sabi niya po dito? Call unto me, tumawag kayo sa akin. This is an invitation of God. Call unto me. Napakadali lang, oh. Hindi ka na nga pupunta ng church kung minsan eh. Basta magpe-pray ka na lang eh. Kaya lang, alam niyo po kung minsan, ang hirap po kasi mag-pray ng personal prayer. Alam niyo bakit? Kasi kung minsan nadadaya po natin yung personal prayer natin eh. Minsan sinushortcut na lang natin yung panalangin natin eh. Gusto natin, doon na agad tayo doon sa climax ng ating pagpapray sa Panginoon. May hindi man lang tayo nagpaligoy-ligoy sa Panginoon, Lord. Abayin mo, Lord. Talaga nag-agalak ako kapag nararanasan kita, Lord, ang sarap umawit sa iyo. Minsan hindi na po tayo dumadaan sa ganon. Ano na po agad? Lord, wala kang pera ngayon. Baka naman. Lord, sana all, katulad ng kapitbahay namin, ang ganda ng bahay.
Minsan doon na tayo, direct to the point na tayo, kaya there is no miracle happen in our prayer. Kaya nga kapag tayo po nanalangin sa Panginoon, dapat po na makita po natin yung mga bagay na dapat. Amen. Sapagkat kung hindi natin makikita yung mga bagay na dapat na yun, hindi po tayo talaga makakaranas ng himala na sa pamamagitan ng paanyaya sa atin ng Panginoon. This is what the great invitations of God. Na ang hirap po talaga dapat na tagihan itong mga bagay nito. Kaya lang, marami po talaga sa panahon po natin ngayon, nasanay na lagi po tinatagihan ng Panginoon sa buhay po nila. Kaya nga para sa kanila, God is not really important to them. Kapag halimbawa, lagi po natin ini-ignore yung paanyaya ng Lord po sa buhay natin, yun po yung ipapakita how special God to you, how important God is to your life. Kaya nga, kapag lagi po tayo, halimbawa, let's say, lagi natin hinihindihan yung paanyaya ng Lord sa buhay natin, yun lamang po pagpapakita na natin na hindi talaga special si Jesus sa buhay po natin. Kaya nga, daily, alam niyo po, ang tao kailangan lagi may praying. To show to God that He is very important to you. Na para maipakita natin sa Panginoon na ma-emphasize sa buhay mo si Yesu Cristo kapag nanalangin ka. Kaya nga, inuugali po ng bawat Kristiyano yung panalangin to. Sapagkat ito po mismo, si Jesus po mismo, yung siya pa po yung mismo nagmumungkahi sa atin na magpanalangin ka. Tignan nyo ha, marami pong invitations through prayer sa buhay po natin. Prayer begins with God's invitation. Lagi natin tatandaan yan. Sabi ko kanina sa inyo, hindi yung shortcut yung prayer natin. Minsan nandun ka na agad, hindi na agad, salo na agad sa Panginoon, Lord. Nung pala. May hindi pa nga umaawit sa Panginoon eh. Kaya kung minsan, alam niyo po, yung bagay sa buhay natin, hindi naaayos ng Panginoon kasi yung bagay na dapat sana maabot po muna natin, ma-achieve natin through prayers, hindi natin nakukuha. Kaya nga, nawawala ng saysay yung bagay na panalangin natin sa Panginoon. Minsan ganito po yan. Prayer begins with God's invitation. So, yung panalangin natin, ang Diyos mismo inaanyayahan ka. Amen. 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 Kaya lang, minsan tayo, hindi na natin inaanyayahan ng Lord eh. Basta dinidiretso na natin ang Lord, mabigat itong malagayang Lord, magulo ang buhay ko. Not in our troubled times. Not in with our troubled condition. Hindi agad tuon tayo, kumbaga, kailangan mo na ipakita muna po natin sa Panginoon na talagang nandun yung trust natin, nandun yung ating kagalakan, nandun yung ating invitational to His presence. Binibigay po natin ng lahat po sa buhay po natin. Now, tingnan niyo po ha. Kaya hindi po natin matutunan yung talagang right worship sa Lord. Tingnan niyo po mga kapatid sa Panginoon. Because of this. Because many things in the Lord, many things in God's invitation, neglect by everyone. Kaya kung papasinin po natin, nakita niyo ba, sa pagcha-church. Sa pagcha-church, kung minsan, ang gusto lang natin, humingi lang tayo ng humingi. It is the same with our prayer. Pastor, hindi naman eh. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Unang-una, meron po tayong tatlong parte ng pagsamba sa Panginoon. Sa pagsamba natin sa Panginoon, meron po tayong tinatawag na praise and worship. Ikalawa, yung gospel declaration. Tawag dito? The message. And then, the last part is our, what? Vindication. Yung po ating, kumbaga parang hihingi tayo ng basbas sa Panginoon para patubayan po palagi tayo ng Panginoon. Ngayon, ganito yan. Minsan kasi ganito yan. Minsan, ayaw natin ng praise and worship. That's why we go late. Tama po ba? Marami po sa atin dumarating, late na tayo. Tapos na yung praise and worship. Pero ang hindi natin alam po doon, na kapag ka tayo nag-worship sa Panginoon, we give. Amen. And then, kapag ka binibigay na yung words, yung mensahe, ano ba yun? We receive. Madalas po sa atin nasanay tayo na tayo po yung receive lang ng receive. Kaya ano sabi ng Biblia? It is better to give than to receive. Nasanay po tayo, humingi lang ng humingi sa Panginoon. And then, the last part, yung po, bago po tayo humingi ng dedication sa Panginoon, ano pong mangyayari po dapat? Dapat we are over our sacrifice. Amen.
At karaniwan po, marami po sa atin, nakakaligtaan yung sacrifice po natin sa Lord. Yung ating handog sa Panginoon, kinakalimutan po natin yan. Alam niyo po ba, sa Bible po, sa Magandang Tipan, sila po ay tinuruan ni Yahweh na maghandog ng pinakamainam. And we all know that as a Christians to God. Alam natin na dapat sa bawat paghahandog natin sa Panginoon, meron tayong mainam na handog. Amen. Ano sabi po doon? Yung mainam na ani ninyo, yun ang ibibigay ninyo kay Yahweh. Amen. Ano ba? Yung mga firstborn, ano yun yung unang anak, yung panganay na anak, hinahandog sa Panginoon yan. At yung pinakamainam na alaga ninyo, nakawan, Amen. inihahandog sa Panginoon yan. At hindi po pwede yung mga pikaw, hindi po pwede yung mga bulag, yung may mga kapalsanan, ang ihahandog natin sa Lord. Now, para malaman po natin how good is the invitations of God into us. Ang Lord, pag naganyaya siya sa iyo, alam mo ba kung ano yung binibigay ng Lord? Yung sarili niya. The best things in Him, which is siya mismo. Amen. Hindi siya nagbibigay sa iyo, ito yung anghel ko, bahala na kayo dyan. Hindi ka naman Lord eh. Tayo kung minsan, nire-reject pa natin yung invitation ng Lord sa buhay natin. It's just a wrong attitude towards God. Amen. Kailangan pahalagahan po natin ang Panginoon. Minsan kinakalimutan natin yung parte ng Lord sa buhay po natin. Gusto natin, we only receive, we don't want to give. Kaya makita niyo sa pagsamba din natin sa Panginoon, ayaw na ayaw mag-worship ng tao. Ayaw na ayaw umawi. Ayaw na ayaw mapagod. Ayaw na ayaw na mahirapan. Bakit? He doesn't want them to give His sacrifice to the Lord. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, nandito ka ngayon, dapat learn to give from God. Amen. Sapagkat ang lahat ay binibigay sa inyo ng Panginoon. That's why He invited us. Amen. Kaya niya po tayo inaanyayahan para bigyan tayo. Amen. At alam niyo, hindi lang basta bigay, kundi anong gusto niya ibigay sa atin? Yung gusto niya na maranasan natin yung miracles to Him. Amen. Now, sabi po dito, God invites the prophet to call upon Him. Noong time na ito, nakakulong po ito si Jeremiah. Halos parang he was being depressed. Parang wala po siya kapag-apag-asa dahil nga po nakakulong siya. Amen. Amen. Now, pero ano sabi ng Lord po sa kanya? Call unto me. Tumawag ka sa akin at tutugunin kita. Imagine that, kapatid sa Panginoon, hindi na si Jeremiah yung nag-isip, mag-pray kaya ako sa Lord. Tumawag kaya ako sa Lord. Si Yahweh na mismo nagsabi sa kanya, tawag ka sa akin, tutugunin kita. Parang ganun din sinasabi sa atin ng Lord eh, mag-pray ka sa akin, tutugunin kita. Minsan pinapangunahan ka ng tao, Panginoon eh. Pag-pray ko, baka naman hindi naman ibibigay ng Lord. Baka mamaya, hindi naman ako maka-receive ng answer ng Panginoon sa prayer ko. Ganun po tayo eh. Samantalang ang Lord na nag-o-offer sa'yo, nag-aanyaya sa'yo, come on, manalangin ka sa akin, tutugunin kita. Amen. He makes you a guarantee. Ginagarantihan niya na kapag tumawag ka sa Kanya, tutugunan ng Panginoon. Kaya lang, ang dami po nating alibis eh. Lord, mamaya na lang ako magpe-pray. Magulog pa yung mga anak ko. Mamaya na lang ako magpe-pray. Tapos gumagawa pa ako ng mga assignment ko. Lord, mamaya na ako magpe-pray. Hindi pa ako, wala pa ako sa mood mag-pray ngayon. Kaya ano po nangyayari? We cannot experience the miracle from the Lord. Amen. Kaya nga pagka inanyayahan ka ng Panginoon, ibig sabihin niyan, ang Diyos dito, willing ka paranasin ng miracle. Willing ka paranasin ng Panginoon ng kanyang himala. Amen. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, napakaganda nga po ng paanyaya palagi ng Panginoon sa buhay po natin. Come on, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog, walang himala sa pagtulog. Huwag ka matutulog, walang himala sa pagtulog. Yan, wala mo na matutulog ha, mga kapatid sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, wala mo na matutulog. Ang matutulog, maglilibre na maya. Okay ba yun? Okay ba yun? Amen. Yung mga gising hanggang sa katapusan nitong prayer and nitong ating service, sila yung ililibre ng mga tulog. Okay ba sa inyo yan? Ha? Amen. Okay ba yan? Amen. How can we receive the miracles from God? Kaya nga po yung invitation ng Lord ay hindi talaga makapasok-pasok sa atin. Bakit? Kasi nga po, ini-neglect po natin o we reject the message of God. Come on, kapatid sa Panginoon. Do not reject the message of God. Kaya nga po itong mga Israelita, nireject nila yung mensahe po nito si Jeremiah. Kaya ano nangyari?
pinarusahan sila ni Yahweh. Ipinasakop yung kanilang bayan sa bayan po ng Babylonia, sa hari ng Babylonia. Kaya ako nangyari po doon, nagalit si Yahweh. Amen. Kaya nga, never ignore the words of God. Kung magagalit sa inyo, Lord, sabihin mo sa katabi mo, magagalit sa inyo, Lord. Sige ka. Magagalit sa iyo, Lord. Sige na. Hindi ka magkakaroon ng miracle sa buhay. Hindi ka magkakaroon. Baka mamaya, ito rin yung pagkakataon na mag-pray ka sa Lord. I pray, Lord, magkaroon ako ng girlfriend na maganda. Eh baka mamaya, ibigay sa iyo, girlfriend na yan ni Lord, yung ano. Oh. Ay, sorry, wala pa tayo dito. Wala naman dito na, ano. Di ba? Natatandaan niyo po yung kwento. Di ba? Lord. Sige kayo, bahala kayo. Baka mamaya, yung choice niyo ang ibigay sa inyo ng Lord, ma-upset kayo doon. Amen? Okay. Amen, no? Kaya lagi po natin tatanggapin yung mensahe ng Lord. Tanongin mo yung tabi mo, tumatanggap ka ba ng mensahe ng Panginoon? Tumatanggap ka ba ng mensahe ng Panginoon? Narinig ko yung sagot niya, kung hindi ako makakatulog. Yun na. Yun ang problema. No? Pag nakatulog, di ba, hindi naman sa ayaw niya tanggapin. Kaya lang, wala, hindi talaga makakapasok sa kanya yung invitation ng Lord kasi tulog nga. Amen? So there is no miracle to those people who sleep upon listening the words of God. Okay, sabi niya po dito, consider Jeremiah's difficulty. Katulad din po natin. Si Jeremiah po, marami pong mga suffering din po niya, marami mga kahirapan na pinagdaraanan niya. Kaya nga, tingnan niyo po sabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 1, muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Mga kapatid sa Panginoon, tayo po'y nakabilanggo saan? Sa problema, sa kaguluhan, sa karamdaman, sa mga bagay na gumugulo sa buhay po natin. Tayo rin po ibinanggo yan. Kaya, ang Diyos mismo, the same with Jeremiah, the same with the invitations sa Jeremiah, ang Diyos mismo nag-aanyaya sa atin. Amen. Kaya lang, ang bagay lamang na pagkakaiba po natin kay Jeremiah, si Jeremiah is willing to obey God. Siya po ay talagang nagpapaunlak talaga sa Panginoon. Now, during his great despair, God asked Jeremiah to call unto him. Ganun din po sa atin. Minsan puno-puno ka na ng problema sa buhay, ayaw mo pa mag-pray. Minsan puno maguluhan na yung mga nangyayari sa buhay mo, ayaw mo pa mag-pray. Minsan tulog-talunod ka na sa kasalanan, sa pagkakasalan, ayaw mo pa tumawag sa Panginoon. Kaya nga, we suffered in our spirit. Kaya hindi niyo napapansin, kapag halimbawa nandun ka sa ganong pangyayari sa buhay mo, nawawalan ka ng gana sa mga bagay sa Panginoon. We're losing appetite into the things in God. Amen. Kaya hindi niya napapansin, kaya okay na lang sa iyo kahit hindi ka na dumalo ng gawain, okay na lang sa iyo kahit hindi ka mag-pray, okay na lang sa iyo kahit hindi ka makapagbasa ng Bible, kasi nga ang problema yun eh. Ayaw natin paunlakan ng Panginoon doon sa pangyayari niya during tough times. Tandaan po natin, tough times can kill our spirit. Amen. Yung mga bagay ng problema, yung mga pagsubok, difficulties, trials, hardship in life, yan po yung nakakapagpabagsak ng espiritu ng isang tao. Kaya nga walang kaganagan sumagpasalat eh. Bakit? Ang pumapasok sa isipan niya problema. Ang pumapasok sa isipan niya alalahanin. Hindi pumapasok sa kanya yung himala ng Panginoon. Hindi pumapasok sa kanya yung mga magagandang ino-offer sa kanya ng Lord. Kaya hindi niya napapansin, hanggang maaari iniiwasan ng mga taong ito yung mga bagay kay Lord. Kaya even the message of God, they are not interested anymore. Bakit? Kasi nga, kung sarado na po sila ng problema at pinagdaraanan nila sa buhay, hindi pa nananalangin. Kaya nga, the answer to every problem is prayer. Amen. Kaya nga kapag tayo po, laging nananalangin tayo, will experience great miracles to Christ Jesus. At hindi po mawawala yun. Kaya hindi niyo napapansin, kapag ang tao hindi na po nananalangin, ano po nangyayari? He also forgot to repent his sin. Amen. Nakakalimutan niya na rin na ihingi ng tawad yung kanyang mga pagkakasala. And then later on, masasanay na lang siya na gawin at ipabuhay yung kasalanan na yun. Kapatid sa Panginoon, keep on praying. Amen. Prayer without ceasing. Huwag kang titigil sa panalangin. Kung nagsasagad ka man into sin,
Ang pinakasolusyon dyan, lagi kang tumawag sa Panginoon. And then makikita mo, ang Lord na ito hahanap ng paraan para makalaya ka sa mga bagay na yan. Pinagabot din po sa problema. Kung mabigat na mabigat yung kalagayan mo ngayon, puno-puno ka ng problema sa buhay, pray ka na mag-pray, tatapusin ng Lord kung ano yung mga pinagdadaanan mong problema. Okay, bibigay ko lang po sa inyong example. Pansinin niyo po ang isang tao kapag na problema, pin na pin nila. Yeah? Yeah, pin na pin nila. Talagang with magic reaction pa sa mukha nila. Hindi na ba sa'yo, pag may problema ng tao, talaga makikita mo, i-express talaga sa mukha nila, ang bigat ng itsura na. Bigat talaga ng pakiramdam. At pagka makita mo talaga yan, walang ka-expression yung mukha. Galit ka galit, gigil na gigil. Bakit? There's no prayer. Hindi nakakapasok yung Espiritu ni Jesus. Alam niyo ba, ang problema, hindi inaalagaan. Ha? Yung problema, sinasakal. Pag may problema, asakalin mo. Pag yung asawa mo problema mo, sakalin mo. Wag. Hindi na. Pag yung anak mo, sakalin. Hindi. Yun ha, mali po yan. Ang ibig sabihin, dapat, kapag may problema ka, pinag-pray. Accept the invitations of God for us to have this miracle. Amen? Kaya hindi malaya ang tao sa problema. Bakit? Kasi nga inaalaga. Bine-baby yung problema. O ito ng problema. Tingnan mo yung mga taong problemado. Tingnan mo. Nakakatuwa. Ha? Tingnan mo yung mga taong ng problema. Wala naman magagawa yung kalungkutan. Wala naman magagawa yung pagkalungkot. Hindi ka naman mariresolve doon sa problema mo kung maglulungkot ka lang ito. Wala natili lang sa iyong problema nun. At isang araw, papangit ka pa. Ang problema nakakapangit eh. Tingnan mo yung katabi mo. Pag yan pumangit na ngayon, daming problema yan, hindi nagpe-pray yan. Amen? Pero kapag yan laging maganda yan, kahit may problema yan, ibig sabihin yan, balot ng panalangin kay Yahweh. Amen. Amen. Tingnan natin kung mga pumapangit na yung workers natin. Hindi mo naman, pag pinagda pa naman sila. Siguro nagpe-pray ito once a week. Pray yung daily. Mas nakakaganda po yan. Dahil pagluta tayo niyan. Ha? Alam na, Sister Ray, ha? Prayer lang. Asa si Sister Ray? Di ba natin, di ba natin nagtatahan mo lang to eh. Sa kanila? Sa bata. Kaya pa na. Many invitations to pray in the Bible. Tingnan niyo mo ang daming paanyaya po ng Panginoon na sinabi po dito sa Biblia. Ang ganda pa naman ng imbitasyon ng Panginoon, bakit ka maglulugto? Hindi. Sige, bago po natin basahin po itong mga invitational prayer ng Lord, try niyo muna. Kunyari, mabigat talaga yung problema mo dinadala. Tingnan lang natin yung mga itsura ninyo. Kasi hindi mabalaag sa inyo kasi mga Kristiyano na talaga kayo Amen. Sige. Tignan mo natin. Kung kunyari may problema ka, mabigat yung problema mo. Paano yun? Pagandahan tayo ng expression. Sige, tignan nga natin kung sino mananalo. Tignan nga natin. Bago, ayaw ka pahalata nito, pero manda sa banyet. Sabi nga ni isa, paano si Mama? Si Papa. Ngayon, natawa-tawa kayo, pero pagdating nyo ng bahay, lumot na ang mga mukha. Kaya, tingnan po natin Ang ganda po kasi ng imbitasyon ng prayer sa buhay po natin sa Panginoon. Una, sabi po dito, ask and it shall give. Humingi ka, bibigyan ka. So, ang ganda po ng imbitasyon ng Panginoon Pagka humingi ka sa Panginoon, bibigyan ka ng Lord. Ayaw mo ba nun? Kaya lang kasi minsan napipilitan tayo. Sabi ng Lord, mag-pray ka sa amin. Lord. Pagkasabi, sige na nga! Paano pagtutugunin ng Panginoon yung hinihingi mo?
maluwag sa ating dibdib. Maluwag sa puso natin yung pananalangin. Kapag sinabi ng Lord, alam, manalangin ka. Yes, ma'am. Lulunod ka. Panginoon, patuwari na sa lahat ng kami mo sa anak. Ganun po kabilis yung ating response for the Lord. Kapag may problema ka, hindi na kailangan. Bigyan mo ba yung mga tao sa bahay mo? Just ask the Lord and it shall be given to you. Hindi na kailangan mag-init ang ulo. Pray na lang sa Lord. And the miracle will be happening to you. Amen? Bigyan mo yung mga tao na dumidibdib ng kanilang problema. Hindi niyo po ba makita? Hindi makalaya-laya. Ang tagal na ng problema. Ang tinong problema niya pa rin. Ang dami ng mga nakalaya. Pero siya, hindi pa rin makalaya. You know why? Kasi nga ayaw lumuhod sa Panginoon. Ayaw manalangin sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, ask and it shall be given. Amen. Kung hingi ka, bibigyan ka. So sa madaling salita, anong problema? Wala naman palang problema eh. Dahil kung magpapaunlak lang tayo sa kanyaya ng Panginoon, hindi ka naman ang problema dahil sapat na manalangin ka at ang Diyos magbibigay na. Amen. Pati ka po natin, tuloy ka po natin. You have done because you asked not. Kaya wala eh. Kasi hindi ka humihingi. Pastor, humihingi ako. Araw-araw na ako humihingi sa Panginoon eh. Hindi ka na ng paghingi na kailangan ng Lord eh. Kaya hindi natin makamit yung minimithi po natin o yung mga pinapanalangin po natin. Kasi hindi naman tayo talaga totoong humihingi. Ang humihingi ay lumalapit. Pansinin mo. Sige, halimbawa kami, Sister Jennifer mo. Sister Penny. Paano kung bibigyan mo ng layo ko? Siyempre, pag humingi ko, lalapit ako sa Sister Penny. Hindi naman pera. Mangyari na. Ganyan. At ako, sabi niya, ako pa na mukha ni Pastor. Hindi. Tignan niyo ha. Ganun ang humihingi, lumalapit. Walang humingi sa Panginoon na hindi lumalapit. Now, when you ask in prayer to Jesus, kailangan ilapit mo yung buhay mo sa Kanya. Because we cannot ask to the Lord when we are far. Kung malayo ka sa Panginoon, meaning malayo yung puso mo sa Kanya, malayo yung espiritu mo sa Kanya, malayo yung mga bagay na ginagawa mo sa Kanya, I tell you, hindi ka talaga makakahingi sa Panginoon. Sabi niya gano'n, you have not because you ask not. Kung hihingi tayo sa Panginoon, we need to come first close to Jesus. Lumapit ka muna sa Kanya at sabihin mo sa Kanya, hindi ako pero mamaya may matayaran ako. Mamaya ito, bibigyan na. Di ba maliwala kayo? Kakapon ako hold up yan eh. Walang awa. 1K na lang. 1K na lang naman ang bulsa ko. Pinagbayad pa ako. Okay, mag-aasawa ng malupit. Hindi, nakalit naman ko ng Panginoon yun. If you ask to God, make sure na malapit ang puso mo sa Kanya. Kaya tayo hindi binibigyan ng Panginoon kasi layo ng puso natin eh. Nakikita kasi ng Lord na layo ng puso mo sa Kanya, gusto mong humingi sa Kanya, and then, pag nakuha mo na yung ibinibigay niya, yung ibibigay niya sa'yo, asad ka na. Baka mawala ka na. Amen? Kaya nga kapag hihingi tayo sa Panginoon, make sure that you are close to Him. Amen. Yung hindi ka nalalayo sa Kanya. Hindi yung, Lord, pagin trabaho. Bukas mo ka naman, hindi na atin ang church. Lord, pagin pagbigas. Pagpinigyan ng bigas. Ayun, nabusog, nakatulog. Hindi na church. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, every time na hihingi tayo sa Panginoon, lalapit ka. Amen. Ilalapit mo ng todo yung buhay mo sa Panginoon. Huwag malayo. Kasi ang hirap manghingi ng malayo. Amen? Amen. Ayaw mo, subukan mo. Sige, ikaw, dito, humingi ka doon sa likod. Huwag ka lalapit. Gustuhin ba nila magbigay kung hindi ka lalapit sa kanila, hindi ka bibigyan niya. Amen. Pero subukan man lumapit sa kanila, hindi ka pa rin bibigyan niya. Hindi, kailangan lang talaga sa Panginoon. Ano po? Yan. Dahil ang Lord talaga, willing po talaga magbigay ang Panginoon. Tingnan po po natin. Katlo, sabi po dito, call boldly in times of need. Hindi yung parang, Lord, pwede. Bibigyan ka na ng Panginoon. So pag sinabing call boldly, ibig sabihin yan,
hinuhugog mo talaga sa kaiputuran ng puso mo yung bawat panalangin mo sa Panginoon. Hindi ba yung paano lang, bumalang sandali, magpe-pray ka, okay na. Ibibigay na sa inyo ng Lord yun. Kumbaga, we need to offer a sacrifice to Him. Amen. Kaya nga kapag sumasamba tayo sa Panginoon, you must know that we need to have our sacrifice, Amen. our offering. Para lang sa ganon, in return, ang Diyos mo mismo, ibibigay niya sa inyo yung panalangin mo. Kaya lang kasi nasanay po ang tao, hingi lang ng hingi eh. Nang wala namang ibinibigay sa Panginoon, gusto ko na malaman po ninyo, ang sabi po dito, we cannot mock God. Hindi natin kayang dayanin ang Panginoon. Huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Kung ano ang inyong itinanim, siya ninyong aanihin. So meaning, kung wala kang gana sa pagiging mo sa Panginoon, wala kang gana ang Diyos na magbigay sa iyo. Kapag ginanahan mo yung relasyon mo sa Panginoon at sa pagiging mo, ganado rin ang Diyos na magbigay sa iyo. And yun ang gusto makita sa atin ng Panginoon. Ano sabi niya po dito? Call unto me. Tapos sa privilege prayer. Ibig sabihin po niya, napakaganda pong bahagi po niyan sa buhay natin ay binibigay sa atin ng Panginoon. Napakagandang karapatan niyan yung ikaw masanay kang panalangin sa Panginoon. Number 2, the promise of prayer. Every prayer has God's promises. At ano po yung pangako ng Diyos dito? I will answer thee. Amen. Pagka nanalangin ka sa Panginoon ng buong puso, gusto ko po na malaman po ninyo, yung tugon ng Panginoon nandun palagi. Huwag kang mananalangin sa muso lang dahil wala kang maaasahan na sagot ang Panginoon doon. Sapagkat ang nananalangin dapat nasa kalooban, nasa puso. Kaya nga ang Diyos sumasagot agad kapag naramdaman niya yung panalangin mo. Kailangan ang panalangin ng isang tao tumatawag sa Kanya ay nararamdaman ng Diyos from here to there. Amen? Amen. Kailangan maramdaman ng Lord yung iyong panalangin. Kailangan maramdaman ng Panginoon na marumpot na tinatawagan mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen. When you seek Him with all your heart, you will find Him. Kung Amen. hahanapin mo ang Panginoon ng buong puso, masusumpungan mo siya. Pero ba naman naghahanap ng isang bagay, doon na laglag, dito naghahanap? Kapatid sa Panginoon, ang paghahanap mo talaga sa Panginoon, kung saan mo matatagpuan ang Panginoon, dapat doon mo siya hanapin. Amen. Minsan kasi piniplease natin yung sarili natin, dito matatagpuan ko yung Panginoon. Pero it was only a big about to you. Kaya nga, ang kailangan natin dito, yung tayo yung mismong lumalapit sa Panginoon para tungkol siya. Amen. Not just turning the prayer wheel. Yung parang nagpaihikot ka lang ng ruleta. At kapag mayroong tumapat po dito, sabi dito, parang kapag tumapat ka po dito, meron ka ng panalo. Hindi po ganun ang Panginoon. Not just a theological therapy. Ang ibig sabihin po dito, parang hindi lang lunas yan dahil ito yung nakasaad sa Bible. Lulunasan natin yan. Sandali, prayer wheel. Ano tayo, no? Okay, tayo. Paikot ka ngayon. Tumapat ngayon sa Philippians chapter 4 verse 9. Uy, pagpapalain ako, my God shall supply. Hindi pa ganoon. Kundi marunong natin idinudulog sa Panginoon bawat panalangin. Pinagsisikapan, pinagtatyagaan, pinagpapadalan lahat ng bagay na gagawin natin sa Panginoon. Amen. It is not an easy way, but it can be easy when you have a heart to do these things to God. Alam niyo, kaya nagiging mahirap yung bagay na ginagawa natin. Kasi nga, tayo mismo, wala tayong interest. Pero kapag interesado ka, nandun ang puso mo, nagiging madali lahat ng bagay na pagdating sa Panginoon. Amen. Hindi po kung bagay parang hindi inaayawan ito mga bagay na ito, kundi kinagigiliwan. Not like bowing to an idol. Nakita mo, no? Diba? Uminsan, parang ganyan. Tadaan lang sa ano. Palit sa Panginoon, that is no miracle. And Lord, He will answer to us when our prayer is addressed to His Son. Kailangan sa Kanyang anak, Amen. sa ating Panginoong Jesucristo. And you must know that because there's no other idols of every Christian who believe in Christ Jesus. There's only one God. Amen. And we addresses our prayer to Jesus. Amen. Kaya kung minsan, alam niyo, kaya hindi po tinutugon yung panalangin natin. Wrong address eh.
Kung kanino po tayo tumatawag. Ang sabi po sa atin ng Biblia, kung tatawag kayo sa aking pangalan, tutugunin ko kayo. At ibibigay ko sa inyo yung mga bagay na hinihingi niyo. Mga kapatid sa Panginoon, kaya hindi po binibigay. Minsan sinasabi natin, tumawag ako sa Lord, hindi naman binigay. Sino ba yung Lord mo? You must know your God. You must know your Lord and Savior. Amen. And what is the name of our Lord and Savior? Jesus Christ. Amen. He's the one who provide everything on us. Kaya dapat natin maintindihan yung bagay niyo. There is no other God. Wala nang ibang Diyos na dapat tawagan. Kundi iisang Diyos lang. Kasi nanggawian po natin yan eh. Nakasanayan natin yan. Meron po Diyos ng dagat, meron Diyos ng bukid, meron po Diyos ng gubat, meron Diyos ng kalawakan. Ano yung si Shider? Pulis pang kalawakan? Kapatid sa Panginoon, iisa lamang ang Diyos ng buong mundo. Ng buong universe. There is only one name given to us under the roof of heaven, the name Jesus Christ for our salvation. Hindi naman, wala nang iba. Buhayin niya na lahat. Si Jesus lamang po yung dapat na puso natin. Sapagkat yun lamang po yung Diyos ng kaligtasan ng bawat isa sa ating pananampalataya. God hears when we pray. Lagi natin tatandaan, ang Diyos pinapakinggan lahat ng panalangin po natin. Kaya lang, alam nyo, bawat panalangin naman naririnig ng Lord eh. Kaya lang, ang tinutugon niya lang, yung talagang barugtong na makikita niya talaga na nandito sa kaiputuran ng puso. Amen? Amen. Tignan niyo po, papakita ko lamang po sa inyo. Kung dito po sa mga karakter sa Biblia na ito, napapakita ko, ginawa ng Lord yung mga himala na yun. What about sa atin? We have the same God yesterday, today, and forevermore. Kaya nga po, kung sa mga tao na ito, ginawa ni Jesus po yan, Yahweh, sabi niyo po kayong gawin po ni Yahweh yan. Okay, tignan po natin. As a prayer in the Bible, una si Abraham sons in his old age. Nagkaanak po siya nung matanda na po siya. Amen? Amen. So, nakumpapundo dito si Sarah, hindi magkakaanak. Pero, there's miracle. When they ask God, ano nangyari? Binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya nga, ang Diyos ay Diyos ng himala. Lagi natin tatandaan na walang imposible sa ating Panginoon. Pagdating po kay Elijah, ano pong ginawa ni Elijah? Elijah prayer for rain. Noong po kinugkog po yung lugar po ng kung saan ay talagang hindi nagpabagsak ng ulan ito si Yahweh. Anong ginawa po ni Elijah? Sabi niya, hanggat hindi ko sinasabi kay Yahweh na pababain ang ulan, pabagsakin ang ulan, hindi babagsak ang ulan kahit na ako. Ano mangyari po dito? When we ask to God, pwede niyang gawin yung mga bagay na yun. Amen? Amen. Kaya nga, we can bound and loose whatever we ask in His name. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, we have the authority. In our prayer is our authority as a Christian who believe in Christ Jesus. Kaya nga, ano man yung bagay na ipagbawal mo dito sa lupa, pagbabawal niya sa langit. Ano man yung ipahintulot mo dito sa lupa, ipapahintulot niya sa langit. Ganun tayo kalakas kapag nananalig ka kay Jesus Cristo. Pag sinasabi mo, halimbawa, Lord, sa oras na ito, sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ipinagpapawal ko sa aking katawan ang espiritu ng demonyo. Hindi makakapasok sa buhay mo ang demonyo. Amen? Kasi ngayon lawit eh. Kristiyano na tayo, pinapahintulutan pa natin ang demonyo sa katawan natin. Malaya pa nakakapasok sa buhay po natin. Kaya nga, there is a power in our prayer. At alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, yun lamang mga tao na pinapasok po talaga ng demonyo sa katawan, yung mga taong walang pananampalataya sa Lord. Yung mga taong galit kay Jesucristo. At one thing, gusto ko po na malaman po ninyo, huwag kang magagalit sa Diyos. Amen. Pag nagalit ka sa Diyos, talo ka. Amen. Bakit? Tao ka ng Diyos siya. Mawala ka sa mundong ito, Diyos pa rin siya. Mawala ang Diyos, kawawa ka. Amen? Kaya wala tayo may pagmamalaki doon. Hindi natin pwede po dayain yun. Kaya nga, we ask in the name of Jesus, sapagkat si Jesus yung nagkakaloon ng lahat ng bagay. Mapapatunayan ng Diyos ito sa iyo, sa makikita mo, sa isang araw. Papatunayan sa iyo ng Panginoon ang bagay na ito. Kapag ang isang tao, makikita mo, na talagang nireject niya ang Diyos sa buhay niya, papatunayan sa kanya ng Diyos na mali yung kanyang ginagawa na pag-reject sa Panginoon.
Kaya nga ito po si Elijah, nagalit po ito sa sambayanan po ni Akab. Kaya ano sabi niya gano'n? Sa panahon na ito, hindi ko papapatakin ang ulan ni ang kamog hanggat hindi ko sinasabi. Come on, kapatid sa Panginoon. Ito po si Elijah was a prophet of God. At yung kanyang kapangyarihan was authority that coming from the Lord. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, lahat tayo may authority niyan. If you believe in Christ Jesus, may hindi tayo sumaway. Kahit na huwag papatakin ang ulan, pwede mangyari po yan. If you really believe in Him. Amen. Sino ba si David? David's prayer for freedom for fear. Kapag nga natatakot si David, ano po yung dalangin ni David? Alisin mo ang takot, Yahweh. Amen. Kapatid, kapag ka natatakot ka sa anumang bagay na pinagdaraanan mo, ask prayer to God. And that is a miracle of non-fear. Kapatid sa Panginoon, kaya tayo natatakot kasi hindi tayo tumudulog sa Panginoon. Pero sa sandali na tayo po ay nananalangin na palagi sa Panginoon, maiibsan na yung takot. Solomon's prayer for wisdom. Ito po si Solomon humingi po ng karunungan para mapangunahan niya yung kanyang mga nasasakupan. Nakita niyo po, higit pa sa karunungan ng mga naunang hari, yung kanyang binigay sa kanya ni Yahweh. Amen. Kapatid, ganun din po tayo. Maraming mga estudyante dito, hindi nila humihingi ng karunungan sa Panginoon. Sinasarili na lang nila yung karunungan nila. Parang akala nila, kaya na nila lahat ng bagay at alam na nila lahat ng bagay. If you wanted to have wisdom, you need the wisdom that we need to ask for Him. Amen. Sa Diyos natin hinihingi yun, kapatid sa Panginoon. Amen. Hindi ka mana sa nanay mo dahil matalino ang nanay mo. Hindi ka mana sa tatay mo dahil matalino ang tatay mo. Kundi, biyaya ng Lord sa iyo ang karunungan na yan na dapat ipinagpapasalamat natin through our prayer. Amen. Kaya nga kapatid sa Panginoon, alam niyo, walang bagay na hindi tayo ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Ang hindi natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon, alam mo kung ano? Yung hindi ka makakilala sa Kanya. Bakit? Kasi ikaw na may problema nun at hindi ang Diyos. Amen. Kasi ang Lord dapat talaga kilalanin lahat ng tao po yan. God still answers prayer. Kahit yung panalangin mo ngayon, kung talaga siseryosohin mo yung panalangin mo at ilalapit mo sa Panginoon ang buhay mo, I think one day, gaganapin sa iyo ng Diyos yung panalangin mo. Amen. Ikatlo, the power of prayer. Ang sabi niya kanina, God, call unto me and I will answer thee. And then, He will show you great and mighty things. Pag tayo po humingi sa Panginoon, tumawag sa Panginoon, ang Diyos magpapakita ng mga kamangha-manghang bagay na hindi natin nauunawaan. Kaya ako minsan, alam nyo, without prayer, a Christian, kaya hindi nila maunawaan yung mga bagay na ginagawa nila eh. In Christian life, minsan umaatin sila, dumadalo sila ng gawain, kaya hindi nila maunawaan yung mga bagay nila, na mga bagay na tinuturo sa kanila. Bakit? Kasi lack of prayer. Kulang sila sa pakikipag-usap sa Panginoon. Amen. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ganito yan. Bigyan ko po kayo ng sample. Halimbawa, meron kang kaibigan. Itong kaibigan mong ito, mahilig sa sugal. Meron mo ba dito mahilig sa sugal? Wala. Pag nasa church, wala. Pero pag nasa labas na, sige, go tayo, talkings tayo. Ganun ba? Hindi. Wala na, no? Ganito yan. Bakit may kaibigan ka mahilig pagsugal? Lagi mo sinasamahan yung tao na yun. Isang araw, magiging mahilig kami sa sugal. Amen. Now, halimbawa, yung tao na ito, sabihin natin mahina ito, lagi mong kausap yun. Pagdating ng araw, hihina rin yung ganito mo. Bakit? Kasi we choose the right person in Christ Jesus. Kailangan ko, sino yung ibinigay sa iyo ng Lord, yun ang dapat mong kasama. Amen? Not the people who doesn't believe God. Kaya nga kapag tayo po, nakisama po tayo doon sa mga tao unbeliever na hindi naman sumasampalataya sa Panginoon, isang araw, ikaw mismo, hindi ka nasasampalataya sa Panginoon. At ang dami na po nangyari na ganyan. Marami na po dito eh. Yun nga po yung lagi po sinasabi sa mga kabataan. Do not involve your life into those people who doesn't wanted to praise God. Pero, ano ginagawa nila? Sige, kaibigan pa rin nila, tuwa-tuwa pa rin sila. Pag nag-TikTok din sila. Amen? Kahit na nakikita nila na pangit na tingnan yung sayo nila, sige, ginagawa pa rin nila. Kaya isang araw, tingnan nyo, wala nang pag-ibig sa Diyos. Kinalimutan na ng Diyos, binitawan na ng Diyos, hindi na pinaglikuran ng Diyos. Bakit? Kasi yung lagi nilang kasama, ayaw din sa Diyos eh.
Kaya nga, if I were you, kung ayaw ninyo na mawala sa Panginoon, ang dapat na laging maging kasama nyo, yung mga taong ayaw din mawala sa Panginoon. Amen po ba tayo dyan, mga bata? Amen po ba tayo lahat po dyan? Sapat naman ang sabi po dito, huwag kayong makiisa sa mga taong hindi mananampalataya. Paano natin makikita yung himala ng Panginoon sa buhay natin? Paano natin mauunawaan yung tinatawag na great and mighty things kung halimbawa hindi ang Lord ang kalapit po natin, kundi yung kaaway ng Lord? He cannot show us those great and mighty things kung hindi si Jesus ang kasama mo. Kung hindi si Jesus ang tinatawag mo. Kaya nga, all must call upon the name of Jesus. Ang sabi ko ng Biblia, those who call upon the name of the Lord will be saved. Paano ka maliligtas sa kasama mo, Diyos na sa libutan? He is not our Savior. He is the enemy of our Savior. Kaya ano mangyayari ito? Paano ka maliligtas? Kaya ang dapat na samahan po natin is God our Savior, Jesus. Amen. Tignan niyo mga kapatid sa Panginoon, kung hindi totoo itong mga bagay dito. Pansinin mo kung sino kasama mo at makikita mo isang araw katulad ka na rin niya. Kapag ang isang tao na lagi mo nakakasama ay talagang nagpapahayag palagi ng salita ng Diyos, isang araw, ikaw rin, mamimili ka na rin magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Pero subukan mong ayaw mag-share ng words of God, yung lagi mong kasama. At tinatanggalan niya palagi yung mag-share ng words of God. Makikita mo isang araw, ikaw din, ayaw mo na mag-share ng words of God. Kaya hindi tayo nakakakita ng mga mighty things in God because ina-adapt natin yung mga taong walang hindi mananampalataya sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sabi po dito, sino lamang ang makakakita ng himala? Those people who believe to God with their heart. Amen. Yung mga taong nananalig sa Panginoon ng buong puso. Amen. Kapatid sa Panginoon, paano makikita at mauunawaan ang mga bagay sa Panginoon kung ang mga kasama po natin ay hindi po mananampalataya? It is impossible to know God. It is impossible to serve God. It is impossible to learn about in God. Kung ang kasama po natin are people who knows no interest in God. Kaya nga iwasan po natin yung mga ganong tao. If you wanted to be with them, sama mo sila sa church. Ipakilala mo sila sa Panginoon. Kung talagang hindi mo sila talagang ma-reject sa buhay mo, ikaw yung maghatak sa kanila sa Panginoon, hindi yung ikaw ang hahatakin. Now, tingnan po natin. Sabi po ng Efeso, chapter 3, verse 20, sa kanya na makakagawa ng higit kaysa maaari nating hilingin at isipin sa mamamagitan ng kanyang kapangyarihan tumikilos sa atin. Nakalino yun sa Panginoon. Siya na makagagawa. Sa kanya na makagagawa, sabi po dito. Now, ang dami natin bagay na gusto break sa buhay natin, pero sino yung ating laging nilalapitan? Hindi siya eh. Pero alam niyo, kung siya lang yung lalapitan natin, ang sabi niya gano'n, He will show us the great and mighty things. Amen. Madali po natin may achieve yung bagay na kailangan natin pagdating sa Panginoon. Because above all we ask and think, higit pa doon sa ating hinihiling at iniisip. Kapatid sa Panginoon, hindi ba napaka-bless po ng buhay natin na mayroon tayong Jesus? Humingi ka ng konti, pero dinagdagan niya pa. Humingi ka ng kalahati, pero tinuo niya. Ang Diyos ganun po magbigay eh. Kaya nga po, higit sa ating iniisip at sa ating hilingin, yung kaya niyang ibigay sa atin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, sarap na idikit talaga ang buhay natin sa Panginoon eh. Kaya nga po, minsan nakala natin, pag bibigyan tayo sa mayaman, yayaman na tayo. Mga kapatid sa Panginoon, alam natin, the attitude of the world is selfish. Ang mga tao makasanlibutan, alam natin selfish yan. Hindi yan papayag na mauna kang yumaman kaysa sa Kanya. Pero ang Lord, anong ginawa ng Lord? Mayaman siya, nagpakahirap siya, para lang ikaw ay yumaman. So, yun po yung pinakamaganda pagdating sa Panginoon. Kaya nakikita po natin yung mga great and mighty things in Him. Pero, di po makita ng tao yun, na ang Diyos naghirap para lang tayo yumaman. Amen.
And another thing, Matthew chapter 17, verse 20, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, nang sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Listen, mga kapatid sa Panginoon, great and mighty things. Ang sabi nito, ang liit ng inyong pananampalataya. Kung maging kasing laki naman ng butil, ng buto ng mustasa. Tignan nyo, gaano kalaki yung buto ng mustasa? Gatulog lang po yun. Amen? Amen. Eh, paano pa yung sinasabi niyang dahil sa maliit ninyong pananampalataya? Gaano kaya kalaki yun? Hindi na makita yun. Amen. Kaya wala tayo matuwang himala. Kaya there is no miracle to those who know faith in Christ. Amen. Kaya pala hindi tinutugon yung ating mga panalangin, ano? Because of no faith. Kapatid sa Panginoon, kung hindi tinutugon ng Diyos yung panalangin mo, ang ibig sabihin niya, sobrang liit na ng pananampalataya mo. Amen. Sabi niya, kasi laki man lamang ng buto ng mustasa, maaari mo sabihin sa mundo, lumipat ka roon. Lilipat yun. Naintindihan niyo po? Amen! Kaya marami po mga Kristiyano hindi tinutugon sa panalangin. There's no miracle in our prayer because of no faith. Pakisabi mo sa katabi mo, no faith. No faith! Kaya pala kung minsan, instead na magkaroon tayo, nawawalan pa tayo. Amen. Instead na pagpapala na, nawawala pa yung pagpapala. Alam niyo bakit? It is because of no faith. Amen. Amen. You are Christian, supposed to be, dapat mayroon ka ng pananampalataya. Amen. Kahit gabutin man lamang ng buto ng mustasa, dapat may pananampalataya ka. But kung papansinin po natin dito, kaya tayo nawawalan, kasi nga, wala tayong pananampalataya. But pag mayroong pananampalataya ang isang tao, gusto ko malaman po ninyo, dahan-dahan ng dahan-dahan ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Diba isang parang nagagalit tayo sa Lord? Tayo tayo nagagalit sa Lord, Lord, bakit naman ganito? Lord, bakit naman nawala pa ito? Lord, bakit naman nagbakarap pa ako? Alam niyo kung bakit? Kasi nawala yung pananampalataya mo. Amen. Amen. But the faith of you, sabi niya gano'n, mustard seed, be like a mustard seed, sabi niya gano'n, kaya mong sabihin sa mundo na lumipat ka doon at lilipat siya. Amen. Kapag kung mayroong mga bagay na nawala sa iyo, manampalataya ka, ibabalik ng Lord. Amen. Hindi ko napansin, nawalan ka ng baka, nanampalataya ka sa Panginoon, bumalik yung baka mo. Amen? Amen. Pansinin niyo, unawain niyo magpapabuti. Minsan nagagalit tayo sa Lord eh. Minsan, Lord, bakit ganito? Ginawa mo yung baka ko. Alam mo kung bakit? Nawalan ka kasi ng pananampalataya sa Lord. And then later on, sino pa yung Lord? Kung kailan ako nagsisimba, tsaka ako naman tinanggal yung baka ko. Now, manampalataya ka. Nag-church ka ang Kristiyano, pero wala namang faith. Bari wala rin. Kung mag-church ka, dapat nandun yung talagang faith mo kay Lord para idagdag ng idagdag sa iyo lahat ng mga bagay na hingin mo sa Kanya. Amen. Amen. Ang sabi ko dito, Matthew chapter 17, verse 20, sumagot siya dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya na sa Diyos na silaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok, lumipat ka roon at lilipat ngayon. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa, nor limits on our asking. Amen. Amen. Come on, basahin po natin ba? Limit on our asking. Walang limitasyon kahit na anong hingin mo sa Panginoon. Basta meron kang pananampalataya sa Kanya, kaya niyang ibigay sa iyo yung kailangan mo. Amen. Even life, it can be given to you, Lord, by God. And it's nothing impossible for you to ask with faith. Amen. Tandaan natin kapag ikaw humihingi ka sa Panginoon na buong pananalig sa Kanya, sa Panginoon Jesucristo, tandaan mo, walang bagay na hindi kaya ibigay sa iyo ang Panginoon because God is the God of unlimited. Kung lilimitahan ng Diyos sa buhay mo, sapagkat kapag nilimitahan mo ang Diyos sa buhay mo, yung bagay na hihingin mo, limited din. Amen? He is only God. Diba? Nakita niyo po yung kumakain sa inasahan.
Dahil Andy Rice, kinapitan na yung may dala ng kanin, kain na siya ng kain. Kapatid sa Panginoon, kapitan mo rin ang Lord para maging Andy sa buhay mo. Ang Diyos mo ito. Amen! Amen! Minsan, di ba, tawag ka ng tawag ng rice pa, please. Di ba, pagka kumakain ka sa inasal, magagalit ka kasi hindi lumalapit sa'yo. Kaya nga, once na dumating na sa'yo, yung may dala ng kanin ng inasal, kapitan mo na, ikanin mo na sa'yo, huwag mo na bibigawal para only rice ka. Pero hindi doon ina-apply yun kay Lord, ha? Kung gusto mo maging anli, yung pagpapala sa buhay mo ng Panginoon, huwag mong bibitawan ng Diyos, huwag kang iiwalay sa Diyos, huwag mawawala yung pananampalataya ko sa Diyos. No limit ang asking God. Amen! Wala pong limitasyon yan. Kahit gusto mo pa na hingin yung buntok na yung palibatin mo sa loob ng bahay mo, ibibigay ng Lord yan. Buhay mo mamaya. Lagyan mo lang ng faith, Lord, yung buntok ng pakalat, papasukin mo sa bahay ko. Magugulat ka pag-isip mo, nandun na yung buntok ng pakalat sa bahay mo. Amen? Amen! Totoo po yan. No, wala pong halong pagbabaw na po yung bagay niyo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi po niya, nothing is hard for me. Amen. I am the creator of heaven and earth. At walang mahirap para sa akin. Amen! Maraming tayo nahihirapan tayo kasi nga, di natin kilala ang Diyos eh. Marcos chapter 9 verse 23. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kaya pala hindi po tinutugon yung ating panawagan sa Panginoon. Alam niyo, the simple reason is no faith. Ang sabi, no faith. No way. Yung po yung dahilan doon, hindi porque ako nananalig ako sa Panginoon. Siya ko ito nga. Amen. Ipakita mo sa Panginoon yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung pananampalataya sa Panginoon, hindi nagtatapos sa Lord. Amen. Yung pananampalataya sa Panginoon, nagpapasubok sa Panginoon. Amen! Yung pananampalataya sa Panginoon, willing just to sacrifice His life for God. Mga kapatid sa Panginoon, kasi yung pananampalataya natin eh. Umaasa lang tayo na Diyos bigay lang ang bigay sa atin eh. Amen! Pero kapag ang Diyos na nag-ask naman sa atin, hindi naman tayo makapagbigay. Alam niyo kung minsan, sinusubok ng Lord yung pananampalataya natin. Para makita ng Lord yung pananampalataya mo, minsan, sa kabila ng kahirapan mo, hinihingi pa ng Diyos sa iyo yung konting kabuhayan mo. Tatandaan niyo yung babaeng palo sa Sarepta? Last meal na po nila. Amen. Pinalapitan sa kanya ni Yahweh, ito kay Elijah, dito kay Elias, itong babaeng palo na ito. Tagutom. Kinugkong po yung lugar nila. Tagutom. Last meal, mamamatay na siya pagkatapos sila makain. Pero sabi ni Elias sa kanila, unahin mo muna, pagawa mo ko ng kapay. Ibinigay pa kay Elias. And then, ano nangyari? Nag-overflow yung langis at tahina niya, hindi naubos. Amen? Why? Because nasumpok yung kanyang faith. Na kahit mamamatay na sila, si Abraham, nung hiningi ni Yahweh na ihandog ito si Isaac, ano nangyari? Hindi pinagkait ni Isaac yung kanyang anak. Minsan tayo nagagalit tayo sa Lord. Minsan sinabi lang sa iyo ng Lord, gusto ko magdancing yung anak mo sa Panginoon. Ano ginawa mo? Pwede pastor, nag-aaral yan eh. Gusto ko talagang magpago sa klase yan eh. No faith. No faith. Amen! Sinusubok ng Lord yung faith natin. Amen. Hindi lang basta sinasabi ng bibig mo yan, I have faith in Christ Jesus. Pag sinubok ka, nawawala. Ang gusto talaga ng Lord na faith talaga to show you His mighty and great things. Yung ipasubok mo yung pananampalataya mo. Nagkaroon lang ng lagnat, ayaw na mag-church. Yun yung sinasabi ko po sa inyo eh. Wala lang pera, hindi na makapunta sa church. Is this our faith in the Lord? Napakasimpleng bagay lang. Hindi natin mailaban yung pagsamba natin sa Panginoon. Kapatid sa Panginoon, this is the truth. Amen. At sinasabi ko yung totoo sa inyo, kung mayroong pananampalataya sa Panginoon, kahit may karamdaman ka, active ka pa rin sa pag-worship sa Lord. Because nothing is impossible to God. Amen. We believe that nothing is impossible to God. Eh, paano kung pag mayroong nga karamdaman, dumalo ka ng church,
pinagaling ka ng Lord, hindi pa natuwa ka pa. Sino magpapagaling sa iyo, nandun ka sa bahay? Samantalang, as a Christian, hindi mo ba alam, Sunday, alam mo may service, Wednesday, alam mo may service, pero ikaw nandun sa bahay, yung mga kapatiran nandun sumasamba sa Panginoon, is that faith? How can I see the great and mighty things of God kung tayo po mismo, gising mo na, gising, para marinig niyo po ito. Paano masusunod ng Panginoon yung pananampalataya mo para makita mo yung great and mighty things in Him? Kung gano'n lamang ang pananampalataya natin. Ilubog ka lang, silipot ka, hindi ka nagsimba. Nagkaroon ka lang ng transcription, Sunday morning, hindi ka na nagpaunlak sa paanyaya ng Panginoon. Kapatid sa Panginoon, we disgrace God in our life. Pag gano'n ang klase ng pananampalataya natin. Come on, kapatid sa Panginoon. Ito na yung panahon na dapat maunawaan niyo itong bagay nito. How can we choose God kung mas higit natin pinipili yung ibang bagay kaysa sa Panginoon? How can we choose life kung patuloy po natin na nilalayo yung buhay natin and instead of keeping God's day for you, anong ginagawa natin? Ibinibigay natin sa iba yung araw na yun na kung saan iniutos sa atin ng Panginoon na para sa Kanya ang araw ng pamamahinga sa Panginoon. And you must know that. Amen. If you have really faith in Him, hindi mo ipapapalit yung araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. If you really have a faith in Christ Jesus, kahit na anong oversight ng mundong yan, hindi napapasubok kung talagang totoo yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Let us accept this God's invitation for us. Yung prayer natin sa Panginoon, paulakan niyo palagi yun. Amen. Para na sa ganon, hindi tayo easily na binabaliwala natin o binabypass natin yung panawagan ng Diyos sa buhay natin. Do not practice these things in you. Huwag natin sanayin yung sarili po natin na kapag ayaw natin, ayaw natin. Kung di kailangan masunod palagi sa atin ng Panginoon, hindi pa pwede. Ito ang kailangan masunod, yung palagi. Ito gusto ng katawan ko, then project mo yung gusto ng katawan mo, yung gusto ng Espiritu mo na inuutos ng Diyos sa buhay mo, yun ang sundin mo, makikita mo, lalago yung pananampalataya mo, and someday, makikita mo yung nothing is impossible to God. At hindi sumingi sa Panginoon kung hindi po natin pinagpapalit ang Diyos sa buhay po natin. At hindi sumingi ng mga bagay sa Panginoon kung hindi natin pinagpapalit ang Diyos sa buhay natin. Kaya lang alam nyo, karamihan sa mga tao ngayon ay the same with people in Israel. Doon sa panahon ni Jeremiah, they reject the message of God. Nagagalit sila doon sa nagpapahayag kay Jeremiah dahil natutupok nila yung kanilang kahinaan. Amen. Kapatid sa Panginoon, if you are weak, you need to decide. Kung mahina man yung espiritu mo sa oras nito, kailangan mag-decide ka na lumakas yung espiritu mo or else hindi mo maiintindihan yung mga mighty things and great things in the Lord. Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung gusto mo sumigla yung espiritu mo sa Panginoon, buhayin mo yung pananampalataya mo sa Lord. Amen. Hindi yung dalang-dala ka ng problema mo, dalang-dala ka ng issue sa buhay mo, dalang-dala ka ng mga pagsubok sa buhay mo. Kaya ano nangyayari sa iyo? You are in control of the gods of His Word. Amen. Kaya tayo na kong control eh. Paano dinidibdib mo yung problema mo at naaapektuhan yung imbitasyon sa iyo ng Panginoon? Hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makasamba sa Panginoon. Pinagpapalit mo na yung mga bagay ngayon. Kaya ano nangyayari? Namamatay yung espiritu natin. Pero choose to be active in God. Makikita mo, isang araw, lalakas yung espiritu mo, and whatever you ask in the name of Jesus, it will give it to you by God easily, right there. Amen. Makikita mo yan. Let us accept God's invitation. Pray for our home. Panalangin mo yung iyong tahanan. Maglulubas sa tahanan mo, panalangin mo, pag-pray mo, huwag mong bibitawan sa Panginoon. Pray for our churches. Minsan, pinananalangin natin lahat, pero yung church natin, hindi natin mapanalangin. Minsan, sinasabi natin na, pray for our church, pero hindi natin ginagawa. Kung minsan, okay, sinasabi natin, pray for the church, pero hindi naman nakikita yung activeness natin sa church. Kapatid, we must do an action in our prayer. At yun po yung kailangan po natin. Pray for our nation. Sabi natin, ang gulo-gulo ng gobyerno natin, ang gulo-gulo ng mga tarin, ang dami-dami mga
corruption nangyayari sa buong bansa. Bakit hindi magkakaganon? Kailangan yung prayer mo, hindi ka nananalangin. Pray for our personal needs. Minsan gusto mo pa, iba pa magpe-pray sa mga pangangailangan mo, anak. Total, ikaw naman yung nag-church. Pag-pray mo nga yung pangangailangan ni mama. Batid sa Panginoon, mali po yun. Nay, total, lagi ka naman nag-church. Pray mo nga itong aking pag-aaral. Batid sa Panginoon, no? You need your personal prayer in God. Amen. Every one of us should have an individual calling of our prayer to Jesus. Huwag ka makikisuyo sa iba. Uy, total, malapit ka sa Panginoon. Pag-pray mo naman ako. Come on, hindi papakinggan ng Panginoon yun. And let us expect God to answer our prayer. Pag natuto po tayo ng ganitong bagay, yung lagi tayo nananalangin sa Panginoon, isipin makikita mo, magugulat na ikaw mismo. Baka mapasigaw ka, di ba na? Ibinigay na ng Diyos yung patagal ko ng pinapanalangin. Kailangan lang matutunan po natin yung tamang pagpapray sa Panginoon. Amen. At sa oras nito, kapatid sa Panginoon, gusto ko na malaman mo na kapag sa puso mo, tumibok yung Espiritu ni Jesus, hindi mo kailanman pahihindihan ang Diyos sa buhay mo. Tayo po lahat magsitayo. Tanda po natin yung ating sarili po.